Hello po mga tugang, mga manoy, mga manay. Si Dante Maravillas po, Bicolano vlogger, broadcaster, journalist from Albay. Sabi dito sa balita, ready daw si yung defense team ni Sara Duterte. Ready na rin to confront charges in Senate impeachment trial. Yun na nga, ready kayo, pero yung mga kaalyado ninyo, una, ang plano, i-dismiss without trial. Ngayon, pipilitan sila siguro na idiretso ang trial, pero ang gusto nilang trial, lutong Macau, 19 days lang, 2 weeks. Yan ang gusto na mangyari ni Tolentino, mga kababayan. Nakabanta yung ating mga mamamayang Filipino sa mga plano ninyong maitim. Ito na po, sumugod na ang ating mga mamamayan sa harap ng Senado. Yan po. Si dating senador, ngayon ML, Party List Representative, Laila de Lima. Yan sabi rito, look, protesters conclude the protest with a speech from ML Party List Representative-elect Laila de Lima. In her closing speech, de Lima called out the Senate for stalling the impeachment trial against Vice President Sara Duterte, stressing that the trial carrying over from 19th Congress to 20th Congress is not and should not be an issue. Ginagawa nilang issue, kaya gusto nilang i-fast track. Ilulutong Macau nila yung trial para makalusot si Sara Duterte. Kung hindi makalusot ang dismissal without trial, magta-trial sila. Pero 19 days lang. Hindi tayo papayag sa ganong lutong Macau na trial, mga kababayan. Ito yung plano nila, fast track impeachment in 19 days. Yan Senate Majority Leader Francis Tolentino is proposing an expedited impeachment trial para kay Sara Duterte that will run until June 30 lang, saying it is possible to carry out a trial and render a verdict within 19 days. That can really be done, sabi po niya. Nothing will prevent the 19th Congress from adopting rules or procedures for an expedited impeachment trial that can be finished within 19 days, sabi po ni Tolentino sa interview ng DCWB. So kahina-inala, mga kababayan, ang ganitong maneuverings ng mga pro-Duterte senators. Bakit po? Kasi matapos nilang i-delay ng 4 months, upuan ng 4 months, higaan ng 4 months, tulugan ng 4 months, na hindi na i-refer sa Committee on Rules. Sabi ni Senator Tito Soto, pagkatapos iraras nila sa ganitong paraan, mga kababayan, basta lang masunod yung impeachment trial, pero ilulutong Macau nila for 19 days. Grabe ang kanilang mga ginagawa. Tapos yung defense team, nagpalabas ng statement na ready sila. Ready sa sa paglutong Macau. Nakasabwat yung mga kaalyado nilang senador. Ilulutong Macau yung impeachment trial in 19 days. Ito yung sabi rito. The defense team of Vice President Sara Duterte said they are ready to defend the country's second highest official despite questioning serious constitutional infirmities in the impeachment complaints. We reiterate our firm position that the initiation of the impeachment process, particularly the fourth impeachment complaint, suffers from serious constitutional infirmities, sabi po ng defense. The impeachment process must never be weaponized to harass, silence, or eliminate political opponents. It is a constitutional mechanism, not a political tool. Baliktad lang yung mga pinagsabi ninyo sa defense. Anong harass? Ang nangharas si Sara, recorded yung harassment niya, hindi lang harassment. Pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ipapapatay niya. Pati si Lisa, pati si Martin Romualdez. Tapos you have that gall na gamitin yung harassment. Babaliktarin ninyo lahat. At baliktad yung pinagsabi ninyo. Sasabihin ninyo, we weaponize yung impeachment. Paano weaponization ng impeachment? That is an accountability mechanism na nakapalaman sa ating konstitusyon. Kung mahina yung ebidensya kay Sara, di acquit. Diba? Ang gusto ninyong mangyari, hindi tuloy ang impeachment. Tulad ng sinusulong ni Bato de la Rosa. Ngayon naman, kung matuloy, gusto ninyo
19 days lang. Para ano? Para hindi ma-present ng maayos yung ebidensya. Kasi marami sa mga senador, kakampi ninyo. Magbubutuhan na lang. Kasi pag na-present yung ebidensya ng maayos, lalo yung mga bank accounts, mahirapan yung mga kakampi ninyo na acquit si Sara. Yan ang game plan ninyo. Malinaw na malinaw. Hindi yan magkakalampas sa mata ng ating mga mamamayang Pilipino, yung mga agenda ninyong maitim. Sabi nila rito, nevertheless, should the Senate choose to proceed, we stand ready to confront the charges and expose the baselessness of the accusations against the Vice President. Di gawin ninyo. Di ba yan ang gustong mangyari ni Sara Duterte? Bloodbath? Pagkatapos, yung loyal lieutenant niya, si Bato de la Rosa, sabi nga natin, dapat mag-inhibit, mag-petition dapat yung prosecution. Ma-inhibit itong mga Duterte senators. Si Bato, si Bongo, si Robin, si Amy Marcos, si Marcoleta, na wala pang trial, may may judgment na acquittal. Huwag kayong papayag po, prosecution. Na umupong senator judges, itong mga nagpalabas na ng kanilang posisyon. Nag-display ng partiality. A senator judge should be impartial. So patuloy mga kababayan ang pressure na ginagawa ng publiko kay Chis Escudero. Litisin na si Sara, youth and students urge Senate President Chis Escudero and senators forthwith convene the impeachment trial court now. Yan po, 180 individual signatories, iba-ibang mga eskwelahan, napakarami ng mga eskwelahan. Mga kababayan, ang sinisigaw nila, litisin na si Sara. Pag hindi ninyo liniti si Sara, ang lilitisin natin sa kalsada, si Chis Escudero at saka yung mga Duterte senators. At malamang ang resulta nito, abolish the Senate. O ito po ang mga latest na mga balita. Ping on impeachment trial, right is might. Senator-elect Ping Lacson on Monday expressed hope that the Senate minority composed of Senators Coco Pimentel and Risa Hontiveros will prevail in the upcoming impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Right is might. I hope to see a Senate minority of 2 triumph over the majority of 21. Yan ang sabi niya ngayon, mga kababayan, kasi magmomosyon itong si Risa Hontiveros and Coco Pimentel na simula na, ngayon na mismo, mag-convene. Hindi sa Wednesday, June 11, kundi ngayon na mismo, mag-convene at simulan ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. Mabuhay kayo, mga magigiting na senador. Itong mukong na to, na kababayan ko, napakatigas ng ulo. Nagpa-press con siya, tumatawa-tawa pa. Sa dami ng ginagawa ko sa Senado ngayon na tinahabol na panukalang batas na medyo obvious naman siguro sa inyo dahil sa trabahong ginagawa namin. Sa dami ng mga katanungan kaugnay sa impeachment na in-schedule namin bago matapos ang aming sesyon, lahat yan darating pagkatapos na siguro namin mag-adjourn. Walang sapat na oras para gawin o pagugulan ng panahon yan. Sir, other issue. Matagal pa naman. Di ba kayo natatagalan pa? SP, sir. July 28 pa magre-resume ang Senado. Ano mang oo o hindi ngayon, pwede magbago bukas makalawa, lalo na pagdating ng isang buwan. SP, sir, sabi nyo nga pwedeng pagbotohan kung magkukonvene kayo o hindi as impeachment court. So, paano yung scenario? Ibig sabihin, pag binasa yung articles of impeachment ng mga congressmen on June 11, sasabihin na ninyo na magkukonvene kayo sa impeachment court maliban na lang kung may mag-object, ganun ba yun? Hindi ko So, paano sasabihin scenario, yun. sir? Tutuloy-tuloy lang kami, maliban na lang kung may mag-object o magmoson. Hindi ako maghihintay. Hindi naman ganun yun. So, ibig sabihin, Again, watch how we do things because that's exactly how we will do things still with respect to this. Wala namang pagbabago eh. Di ba, pagbukas na pagbukas, roll call, quorum, di ba? Tatawagin ng majority leader, magmo-motion siya, any objection, lahat naman yun, ganun eh. Now, at any point in time, pag may nagsabing objection, sasabihin ko, anong objection mo? Pag sinabi niyang ganyan and I move, may nag-object, magbobotohan. Pag walang nag-object, edi tuloy. Di ba sinasabi ng majority leader, I move that we take up the reference of business. Any objection, hearing none. Edi magre-reference of business kami.
At any point in time na may tumayo at gusto mag-deliver ng privilege speech, halimbawa, what is the pleasure? Any objection na mag-privilege speech sa halimbawa sa gitna ng reference of business? Wala, edi yun ang gagawin namin. We're all dictated by motions and objections and votes. That is what we will be doing, not only with this, but with everything that we do in plenary. Ano kasi, di ba? Pagkabasa ng articles of impeachment and then, tama ho ba? Supposedly sasabihin ninyo na magko-convene kayo. I-refer na agad yon sa impeachment court and that will trigger the convening of the impeachment court by doing the oath. First to me and then to the members of the impeachment court. Bakit tatanungin pa kung any objection sa pagko-convene ng impeachment court? Gano'n naman talaga eh. Again, lahat ng ginagawa namin ay gano'n. Everything is done by motion. You just simply ignore it because nobody's objecting. But in a highly politically charged issue such as this one, doon yung makikita kung sakasakali dahil nakita nyo na iba't iba ang pananaw halos ng kada senador. But I don't fear that. I don't run away from that. In fact, that shows that we have a vibrant democracy, both inside and outside the Senate. Dahil iba-iba ang opinion namin kaugnay sa bagay na ito. Pero bagaman magkakaiba ang opinion namin sa bagay na ito, ito'y tatapusin sa pamamagitan ng hindi suntukan o anuman, pero botohan. So isa na lang, how confident are you na masusustain yung pagko-convene ninyo sa impeachment court? Ako nag-set nun eh. Ako nag-set nun sa pananaw at palagay ko, matutuloy yun hanggang sa pag-issue nga namin ng summons. Ngayon, kung yung trial ay matutuloy, ayon sa kagustuhan ni Senator Tolentino na isang araw lamang ang presentasyon ng ebidensya na magkabilang panig, impeachment court ang magde-decide nun. Hindi ang Senado. From July 1 hanggang bago Resume. mag-resume, walang pwedeng gawin yung impeachment court. Paano kami may gagawin? Walang prosecutor. Paano magta-trial kung wala ang isang panig? Paano magiging parehas at patas ang anumang paglilitis kung isang side lang yung pwede magsalita? Ang term ng mga kongresista na hinalal nila ay nagtapos na o magtatapos sa June 30. Yon ang isang bagay na nakita na lang din namin pagkatapos at maliwanag na hindi nakita ng kamera nung final nila ng late ito. Sorry. Yes. From June 13 hanggang 13, di pwede ituloy. Lagi niyang biniblame yung kamera. Ready yung kamera. Kinat-short nila, mga kababayan, yung sesyon. 2 days pa sana. February 5, final. Sinabmit sa kanila. Ang session ng Senado hanggang February 7 pa. Nagmosyon si Joel Villanueva to adjourn. Inapprove naman niya. And afterwards, nagbakasyon na sila. Abang sumusweldo sa kabanang bayan yung mga senador. Nagliwaliw sa ibang bansa. Si Amy Marcos nga nakagawa ng hearing. You see, nagpabor ang kababayan sa mga Duterte, pwede pala magsesyon. Pero dito sa impeachment, kasi hindi pabor sa mga Duterte, ayun, tinulugan nila for 4 months. Tapos sinisisi nila yung Congress, inupuan daw ng 2 months. Saan ka nakakita? Anong klaseng mga tao kayo? Sabihin pa natin, inupuan na nga ng 2 months, tapos gagayahin ninyo yung mali, kung mali yun sa inyo. Kayo ginawa ninyo, 4 months ninyong inupuan, hinigaan at tinulugan. Pagkatapos, may juntong schedule ang pagbabasa ng sakdal, nilipat pa ninyo sa June 11. Kaya hindi napapayag yung minority. Mamaya magmumusyon sila to convene immediately as an impeachment court. Tingnan natin kung ano yung magiging reaksyon ninyo. Nakabantay ang mga mamamayang Filipino sa Senado ngayon. Hindi lang si Sara ang nasa trial ngayon. Kayo na mismo na mga senador under trial ng ating mga mamamayan.